Magandang araw mga ka-excellence. So isa na naman pong panibagong episode. Kumbaga excited tayo na makilala, malaman ang mga linyada ng ating mga Champions of Excellence. So nandito ngayon tayo sa Liloy, Zamboanga del Norte. Pinasyalan natin ang ating Champions of Excellence. Walang iba po yan kundi si Sir Richie Obordo, isa sa mga batikan na breeder dito sa Mindanao. At syempre siya yung isa sa mga nagpakilala ng mga linyada na tinatawag natin na kanawayon. So napakaraming championship ang nakamit. Isa na dyan syempre yung 2018 na Digmaan Champion. So ginamit na dyan full show ng mga kanawayon. So kikilalanin po natin isa-isa yan. So mga katukaan, kasama ngayon natin syempre ang ating Champions of Excellence, Sir Richie. Sir Richie, good morning. Good morning po mga katukaan. Ako po si Richie Obordo ng RRCN Game Farm. Dito po sa Liloy, Zamboanga del Norte. Welcome po kayo sa aming manukan. Sir Richie, ang segment natin ngayon, Dugong Palaban. Maraming nagtatanong na mga katukaan natin, mga kasabong, mga handlers. Gusto nilang malaman, ano ba yung mga linyada na meron dito sa RRCN Game Farm? Dito sa RRCN Game Farm, tuloy marami po tayong linyada, pero kilala po tayo sa kanawayon. Meron tayo dito mga puti. Puti na may kanawayon pa rin. Kanawayon, yung malatuba, galing pa rin sa kanawayon. Meron din tayong mga grays. Tsaka meron din tayong mga pula, mga sweaters. So yearly sir, ang production mo ng mga panlaban and materials, ilan ba ang yearly target mo po? Sa ngayon, more or less nasa mga 800 to 1,000 heads yung target natin ng mga stags. So syempre sir, bukod dun sa mga nabanggit mo ng mga paborito at pamosong off colors, yung mga kanawayon, yung mga pula meron din tayo? Meron din po. Mga sweaters, nandyan din. Yes po. Hatches, nandyan. So yan mga katukaan, iisa-isahin natin yung mga linyada ni Sir Richie Obordo. Samahan nyo kami at kilalanin natin yung mga to. Good morning po mga katukaan. Itong mga hawak namin ngayon ni Sir John is yung signature line natin na kanawayon. Sir Richie, ito yung mga ginamit natin nung araw, 2018, Digmaan, yung pinag-champion natin. Yes po. So ito yung full show ng kanawayon na kumbaga gumawa ng history sa Manila. Yes po. Okay. Sir, nabanggit mo kanina nung nagtatanungan tayo, nabanggit mo na nag-start ka dito sa conditioning ng paghahanda ng manok 2014. Yes po. Okay. Siyempre gusto ngayon malaman ng ating mga katukaan, paano ba nag-umpisa sa pagmamanok si Sir Richie at kailan siya nahilig dito? 3 years old ako talaga unang may manok kasi yung family namin, family din ng mga magsasabong, binigyan ako ng lolo ko isang tandang. Simulat sa pool, talagang hilig-hilig ko na yung manok. Sumasama ako palagi sa mga tito ko papuntang sabungan. Pero year 1995 talaga yung nagsimula ako ng nagbibreed ng manok. 14 years old ako doon. So sir, pag-usapan ngayon natin yung kanawayon. Gustong malaman ng mga katukaan, ng ating mga kasabong, ano ba yung pinagmulan talaga ng kanawayon ng RRCN? Ang pinagmulan talaga ng kanawayon ko, isang manok lang, galing sa kaibigan ko, kay Olin sa Cebu. May kanawayon siya doon, isa lang yon. Nung nakita ko yung kanawayon, kasi mostly mga pula mga sweater, sabi ko, gagawa kaya ako ng kulay na maiba kasi may mga nag-breed na, marami nang nagbi-breed ng kanawayon din, nakikita ko. Pero mostly hindi nila nilaban sa gitna, sa malaking labanan. Mostly sa mga tupada lang, kasi ang daling maulot Inaano ko talaga sa isip ko na balang araw, makilala itong manok na to, na ilalaban sa mga big event. So doon, dinidevelop ko yung kanawayon. Nilagyan ko ng ibang lines. Actually, yung nasa ng kanawayon is Duke Halsey. Duke Halsey na gray. Nung dumating yung brood cock dito way back, I think mga 13 years ago, hinalo ko sa mga gray for 5 years. Siguro mga 8 years na. 8 years, hindi ko na sila hinahaluan, sila na lang. Then nung lately, mga 3 years ago, nung sila na lang, line breed, inbreed, sila na lang. Lumabas na yung mga ganito. Saka saka yung sila na lang.
green leg pa rin tapos puting buntot. Ito yung maraming gustong bumili. Sinasabi nila na white streamer. At saka hanggang ngayon, so far, sa mga buyers natin, saka yung mga nagbi-breed ng mga kanawayo natin, maganda pa rin yung score. Maganda talaga yung score. So basically sir, ano ba yung standard na look at body conformation ng original na RRZN na Nakalnawayo? Actually, ganito talaga. Itim yung buntot, tsaka medyo manilaw-dilaw yung ano nila. Pag sila-sila na lang, may mga lumabas talaga na ganito. Pero ang original talaga is yung itim talaga na So buntot. difference nito mga to, ito na yung medyo mas light ng konti. Mas light ng konti. So kumbaga sa mga pulang manok, ito yung mga medyo may bandera. May bandera. So ito sir, body conformation, ano bang nagustuhan mo dito? Ano ba yung hinanap mo nung dine-develop mo itong mga to? Ang ganda ng buto, tsaka yung tayo nila, yung forma ng katawan, tsaka yung karakter nila, yun din ang pinakagusto ko. Yung early maturing sila, sa range sila yung naghahari-harian. Pero mabait na manok sila, hindi mabait sa tao. Tapos yung ano nila, yung karakter nila pagkaka-harvest, nako-cord, pag naglaban na sila, pag i-spar mo, parang tutok na to, yung viciousness nila ba, yung tutok na talaga sila sa manok. May sariling diskarte na sila. Sa karakter dito mga to, sa itsura, majority po ba ito Picom, straight comb? May lumalabas din ng straight comb? Mostly Picom, mga 80%, 80 to 90% Picom. Pero may naglalabas din na straight comb. Sir, estilo ng away nito mga to, compare dun sa dati nilang laro, na sinasabi mo hanggang ngayon yung cutting ability nandun. So ano ba yung mga estilo nito sa laro, sir? Nagbe-break sila, tsaka yung ano talaga nila, nakita ko, yung mapaas sila, marami sila mamalo, tsaka talagang yung cut nila nandun, umiilag din sila, tsaka pinakagusto ko sa kanila, kahit maraming nag-aano na, hindi daw matibay sa basaan. Yung kanaway talaga, para sa akin kasi ang dami ko ng manok na ano dito, sir. Kasing tapang or matapang pa sila sa hatches. Kasi ang dami kong, mostly kasi, nung una nilaban ko sila, isang bake lang, nanalo. Yung talagang dali nilang pumatay, pero doon ko na talaga na ang nagugustuhan ko sila. Nung naglalaban ako na nananalo sila come from behind. Yung labas bituka na, sirang-sira na talaga, akala ko talo na talaga. Minsan mananalo pa. Tsaka makatabla or mananalo pa. Kasi hindi sila nararattle sa sugat minsan akala ko wala na talaga. Hindi sila nararattle, hanap sila ng paraan, iilag pa rin sila kahit sirang-sira, naharap silang paraan na makabato ng isang solid na na palo. Yun ang nagugustuhan ko sa kanila.